So, hi guys, magandang gabi. Last time, may nakita akong post sa isang group na nagtatanong about sa payroll. And I want to create a template, payroll template with payslip tutorial. So, please follow me guys para naman kapag gumagawa ako ng mga tutorial video is ma-notify kayo. So, itong gagawin kong payroll with payslip na template is uh, simple lang guys. So, kayo na ang bahalang magpaganda or magdagdag ng kung ano mang function na gusto nyo. Basta ipapakita ko lang yung basic, like yung tawag dito, yung earnings, deductions, and then net pay. So, kayo nang bahala. Okay? So, dito sa sheet is maglalagay tayo ng payroll. And then, yan. So, always ako nag-start dito guys ng naglalagay lang ako ng naglilib lang ako ng isang space. So, maglalagay tayo ng title. So, bahala kayo guys kung gusto niyo lagyan your company payroll o kung ano pa man. So, dito is i-generic ko na lang payroll. And then, lalaki lang natin siya para ma-emphasize lang na this template is about payroll. Okay? So, i-base ko siya sa teams ko kasi nga yung team ng Lawrence Blood Venue Digital is Queen. So, yan. So, kayo na lang bahala uh, adjust according on your own preference. Okay? So, dito is maglalagay tayo ng cut-off period. Bisaya. And then, dito mamaya guys, ilalagay natin dito yung pwede namang ilagay na natin anong bang date ngayon. 17. Hindi ko wala yung play. Saglit lang guys. May music kasi ako. So, ang date ngayon ay 17. So, let's say nasa second cut-off na tayo ba? After, sa amin kasi ang cut-off kasi namin is 10:25. So, second cut-off na sa 25. So, lagay na lang natin is August 16 to 30. So, cut-off period is August 16 to 30. So, 30, 20, 24. Next naman is, dito na tayo guys maglalagay ng mga employee details. And then, ito na yung pinaka-payroll. Employee details, like yung pangalan niya, position niya, department, and salary, at saka allowances kung meron man, saka mga deductions, yung SSS, PhilHealth, pag-ibig, tax kung meron man, and kukumpitan natin yung gross pay saka net pay. So, dito sa taas, or maglilib na lang ako ng isang space para doon ko ilalagay yung employee details and everything. Employee name, ID. ID pala kasi ito yung gagamitin natin mamayang pang search doon sa Facebook. Then, employee name, title. Don't forget to follow me guys. And like this video and pakishare na rin para maraming makakita. Department. Tapos, magkano yung basic salary niya. Again guys, ito is lang basic na payroll lang. So, kung gusto niyo na advance, kayo na bahalang mag-modify. Basta makuha lang natin yung pinaka-workflow ng payroll and then pag-a-apply nito sa payslip. Basic salary and allowance kung meron man. And dito guys, susunod natin ilalagay is yung mga deductions na like SSS, PhilHealth, pag-ibig,
withholding tax. And then, dito guys is ito total natin yung deductions. Dito natin ito ilalagay yung total ng deductions. Then, dito yung gross pay. Yung hindi pa deducted yung mga deductions. And dito naman yung pinaka-net pay. Yun yung pinaka-take home pay niya. Okay? So, kaya ako nag-leave ng some space guys para dito is parang identifier ko lang na itong mula dito hanggang dito is uh, employee details. So, i-merge ko na lang siya. Then, from here, going to okay, sasama ko na lang siya sa employee details. Then, from ito pala, sorry. Then, from SSS, PhilHealth Pag-ibig to tax is deductions. So, lalagyan natin deductions. And then, dito yung pinaka, yung computation. I-merge ko na lang to. Ayan. And then, yun na. Maglalagay na lang ako dito ng number. Para alam natin kung ilan. So, i-move ko lang to, number. Ayan. Kasi maglalagay ako dyan ng code guys, mamaya makikita nyo. So, i-merge ko na lang. Sama ko na lang susama. Wag na lang pala natin isama to. Then, maglalagay na tayo ng table. Let's say hanggang 30. So, kayo nang bahala guys kung ano yung trip nyo. Basta ito is for demo lang. Or for tutorial na rin na pwede yung sundan. So, kulay na natin siya. I-format na lang natin para maganda siya tingnan. So, naglalagay ako ng ganito guys. Ng border sa ilalim. Design lang siya. Tapos, green. Ayan. And then, ito, binoborder ko siya. Kulay. So, kayo guys ang bahala kung ano yung trip nyo. The number, liliitan ko lang to guys. So, parang kulang. Nawawala yung ano. Cut off na lang ilalagay ko dito. Ay, wait lang. I-merge ko na lang pala to. Para hindi nasisira. Number, i-merge ko to. Center. Center ko rin to. Tapos i-adjust nyo guys yung mga column na tingin nyo kailangan i-adjust. Deductions. Ito yung i-wrap text ko na lang to sa center. Employee name. Employee name is mahaba ito, so adjust natin. Title, ito yung position. Employee ID. Basic salary. Wait lang guys. Department, medyo mahaba-haba. Salary. So, I think okay na to. And, maglalagay na lang, kulayin na lang natin siya. O ito, ayusin ko lang to. Lagyan natin ng design para maganda tingnan. So, again, ano pala to guys, medyo formal. So, okay lang din. Kaya na lang bahala mag-adjust. Then, kulay na lang natin ito. Halimbawa, employee details. Color niya is yellow. Yellow tong part na to. Deduction is red. Medyo mapusyaw na red para ayan.
Tas ito naman is deduction, is ito yung pinaka-red na gross pay, ito yung blue, net pay, ito na yung, green na lang to. Ito na lang yung blue. Yan. So, medyo ida-darker ko lang ito. Para hindi sila medyo nagaan. So, number is, na lang to. Ayan. So, since itong mga to is money, so ipo-format natin siya as currency. So, punta kayo dito sa home and then dito sa under ng general may currency. Kung wala dito guys sa more accounting formats, hanapin nyo din yung currency. So, since sa akin kasi nasa labas, kiklik ko na lang to. And then, sa number, lalagyan natin to ng formula para so ibobold ko na lang to para ma-emphasize. And then, dito sa number, maglalagay ako dito ng formula. So, if employee number is equal or blanco, then blanco lang din itong number. Kung hindi naman blanco yung employee ID, so magkakaroon siya ng number. So, explain ko guys ha. So, 6. Wait. So, wala akong if. So, dapat pala may if ako. Close. So, ayan. So, idadrag ko lang to hanggang baba. So, ayan na. Babayin ko lang yung green. Wait lang guys. So, kung mabilis guys, pwede nyo namang i-pause itong video. So, ito na, medyo na tayo, medyo maganda na siyang tingnan. And, kulay na lang din natin to. Center, bubold ko na lang din. And, lalagyan ko na lang siya ng outside borders and lalagyan ko ng color. So, ayan. So, ito guys yung formula dito. Kung mapapansin nyo, may formula siya sa taas. Ito. So, ang ibig sabihin lang yan, kapag may laman to, magkakaroon lang to ng, tsaka lang siya magkakaroon ng value. So, let's say employee ID 1. So, EMP1. Yun yung EMP001. So, yun. Pansin nyo guys, nagkaroon ng number dito. So, yun yung purpose nun. Okay? So, yung code, ito yan. I-post nyo lang yung video, copyhin nyo to. Yan. And then, employee name, magsasample tayo yung si John Doe na walang kamatayan, na always sinasample. Yan. And then, ano yung position niya? IT support. Anong department siya? Of course, IT. Magkano yung basic salary niya? Let's say 50,000. Magkano yung allowance niya? Let's say 10,000. Magkano yung SSS niya? Let's say 1,500. Magkano yung PhilHealth? Let's say 500. Yun. Pansin nyo guys, nagkaroon ng currency dahil nandito sa pinormat natin kanina. Okay. Magkano yung pag-ibig na deduction niya? 100. And magkano yung tax niya? Let's say 5,000. And this time, maglalagay na tayo dito ng code. So, ito-total lang natin itong mga deduction. So, anong formula doon? It's either ipagpa-plus natin ito manually, yung mga cells, or by using the auto sum. So, gamitin na lang natin yung pagpa-plus na lang natin yung mga cells. So, start tayo sa equals. Click natin si SSS plus. Click natin si PhilHealth plus. Click natin si Pag-ibig plus. And the last is tax. So, ito yung kanyang pinaka tawag dito, formula. So, enter lang natin. And
ida-drag down na lang natin siya pababa. Ayan. So, wait. Para hindi masira yung ating design, copy natin and then sa baba, highlight natin, right-click, paste, special, and then formulas lang. So, yan. Pansin nyo, hindi na bago yung mga borders natin. I mean, yung mga format natin. And then, gross pay naman, ito yung i-add natin yung basic salary tsaka allowance. Okay? So, equals basic salary plus allowance. Okay? So, yan. So, pagka ganyan, i-adjust nyo lang yung column. So, yan. So, ang kanyang gross pay is 60,000. So, ang net pay natin is equals gross pay less natin yung deductions. So, yun lang. Yun yung formula niya. Then, enter. So, ang net pay niya is 52,000. Okay? So, same lang din. Copy natin to. Then, mula dito sa kasunod niyang row hanggang baba, highlight muna natin or select. Then, right-click natin, paste special, and then formulas. Yan. So, every time na mag-i-input na tayo dito, yan, automatic na magko-complete yan dahil meron na tayong formula. Okay? So, isi-center ko lang itong department and itong title. So, mag-a-add tayo. So, dito na kayo lagi mag-start sa employee ID. Kasi auto number na to naka-auto number na to. So, lalagyan ko na lang ng auto. Automatic. Ay, wag na lang pala. Okay na yan. So, next, mag-add na tayo ng employee. Another employee, si James Smith. So, si James Smith, ENT002. So, yun guys, pansin nyo, nagkaroon ng automatic na number. And then, James Smith. The next, anong position ni James Smith? Siya yung admin. Anong department siya? HR. Magkano sahod niya? 55,000. Allowance niya is 9,000. And then SSS is 1,600. Ang PhilHealth niya is 110. Ang tax, ang pag-ibig niya is 550 yung PhilHealth. 110 yung pag-ibig. And tax niya is 55. So, yan. So, dito, walang lumabas kasi pala hindi natin na-copy yung formula. So, Ctrl-C, hanggang baba, right-click, paste special formulas. So, yun, nag-update na siya. Okay, add pa tayo ng isa, ENT003. So, ako naman, Lawrence Laudenio. And then, format ko lang muna. Center ko muna. And then, ang position ko, halimbawa ang position ko is encoder. Anong department? Production. Ang sahod ko halimbawa ay 720,000. And then, allowance ko halimbawa ay 0. So, halimbawa wala akong allowance. And ang SSS ko is halimbawa 1,000. PhilHealth ko is 500. Pag-ibig is 200. Tax is, let's say, 300. So, ayun. Automatic nag-complete yung deductions ko. So, ganyan lang siya, guys. So on and so forth na yan. Hanggang dito sa pinakalas. Okay? So, para mas mapaganda pa to, punta ka sa view, tanggalin natin yung grid lines. So, ayun na siya. Malinis na siyang tingnan. And para maging ready na siya for printing, isi-select lang natin to hanggang dito. Ayan, let's say ganyan lang. And then, punta ka sa page layout. And then, dito sa print area, i-click nyo yung set print area. So, meaning, pag pumunta tayo dito sa baba, yung itong tingnan nyo yung mouse ko, pupunta ako dito sa pinaka-lower ng screen. So, baka na, wait, baguhin ko lang. Lipat ko lang. So, yan. Ito yung mouse ko. So, dito sa baba, sa page break view, pag click nyo yun siya,
So, meaning, ito yung ipiprint. Page 1, page 2, page 3. So, i-adjust na lang natin ito dito. Dali natin siya dito sa dulo. Ayan. So, pag bumalik tayo dito, page 1 na lang siya. So, pag print nyo yan siya, buong ito mapiprint. Okay? So, next gagawa na tayo ng tawag dito, payslip naman ang gagawin natin. Saan yung aking ginagayan? Payslip. So, add tayo ng worksheet. Ilalagay naman natin dito ay payslip. So, yan. So, again, nag-add ako ng another space dito. And then, maglalagay ako ng payslip. Or, kahit hindi na ganito guys, ano na lang siya, parang header na lang gagawin nyo. Dito, punta kayo dito sa pinakailalim, suburahin ko na lang muna to. Para, nakikita nyo na yung outline kung ano magiging itsura niya pag ito-print nyo siya. So, dito, ito yung camera, ito yung mouse ko, punta kayo dito sa page layout, click nyo yan. So, ganito yung magiging itsura. And then, itong header, click nyo. And then, dito kayo mag-a-add ng company. So, let's say, company name. Gamitin nyo lang yung sample ko. Lawrence Laudenio Digital. And then, address nyo is, halimbawa, Metro Manila. So, let's say, magsample tayo na address. Street, barangay, Metro Manila, city, 1, 2, 3, 4. Then, contact number, 0948-123-4567. And then, website, rocket.ph/Lawrence Laudenio Digital. So, ayan na siya. So, may header na tayo. So, So, yan. Ito yung header natin. So, kailangan natin i-adjust na lang. Adjust natin. So, ayan na siya. And then, dito naman sa taas, maglalagay tayo ng, ayusin ko lang to guys. Babalik ko lang sa dati. 0.09. 0.9. Yan. So, adjust natin. So, may na natin to adjust. So, ayan. The next is, dito na yung details. Dito na tayo magsa-search ng, let's say, this payslip is for cut-off period. And then, kukunin lang natin yung data doon sa kabila. Okay? Kung hindi nyo guys nasusundan, i-post nyo na lang tong video and para masundan nyo siya. So, para makuha natin yung cut-off period sa kabila, equals, pinutin yung equals, and then click nyo yung payroll na worksheet. And then, click nyo tong itong date na to, si D3. So, click nyo siya. So, ganito yung magiging formula niya. Okay? And then, enter nyo lang. So, see, lumabas na siya. Okay na. Center ko lang. Ito. Merge ko na lang siya. Then, lagyan natin ng kulay. So, i-bold ko na lang. And then, dito, sa row 3 is employee ID. Ito yung magiging search key natin based doon sa nilagay natin. Meaning, ito yung gagamitin natin search key para lumabas or mapopulate yung mga details ng specific na employee. So, ano yung code doon? So, gagamitin na lang natin dito. Hindi tayo magpo-formula.
gagamitin natin dito yung drop-down list. So, paano natin yung gagawin? So, dito sa cell, kung saan nyo gustong lumabas yung drop-down, dyan nyo i-position yung inyong mouse, and then punta ka sa data, tapos data validation, itong allow na any value, palitan nyo ng list. So, ganito yung magiging itsura niya. And then, dito sa source, i-click nyo dito yung mouse, and then ito, click nyo to, and then punta kayo dito sa payroll, click nyo. Dapat naka-ano tong data validation guys ha, nakalutang siya. Payroll, and then itong mula employee 1 hanggang pababa dito, i-drag nyo siya. Yan. So pag okay na, ganito yung formula, and then click nyo ulit sa ibaba, and then okay. So mapapansin nyo magkakaroon siya ng drop down arrow. So ito na yung kung ano yung mga nilagay natin doon, yun yung lalabas dito. Okay? And then next is employee name. So, ito na siya, employee name. So dito gagamit tayo ng VLOOKUP. So, paano natin mapapalabas yung details? So, equals VLOOKUP. Ayan. So, tab. And then, ano yung hahanapin yung value? Ito, yung employee ID. Saan niya hahanapin? So, balik. So, comma nyo lang. Then, payroll. Click nyo yung payroll. Then, i-drag nyo mula dito hanggang dito sa dito sa pinakadulo ng ating dataset. And then, comma. Anong column yung kailangan nating i-retrieve? So, di ba, employee name. So, dito tayo. So, mula dito, kung saan nag-start yung ating dataset na dineclare, magbibilang tayo from, yun yung index sa SEO. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, meron tayong 13 columns sa dataset kasi yun lang yung dineclare natin mula kay C. Mula kay C column. Pababa dito kay O, O30. So, ang i-retrieve lang natin is si name. So, column index number 2 siya. So, lagyan natin 2, and then comma, and then range lookup. Kung gusto natin ng exact match, false yung pipili natin. And then, yun na yung pinaka formula. So, remember guys, gagawin nating absolute reference itong B3, yan, para pagka kinapi-paste natin itong formula sa ibang field is doon lang kumukuha ng lookup value itong CV lookup. Doon lang kay employee ID, paano nagbabago. So, paano natin yung gagawin? Sa keyboard nyo, pindutin nyo lang yung F4 na function para magkaroon ng $sign or V3 or maglalak siya. Yan. So, meron akong tutorial, wala pa tutorial ba yun? Meron akong infographics doon sa Facebook page ko about sa cell referencing. Meron din na ata ako dito sa YouTube, search nyo lang, cell referencing. May tatlong uri tayo ng cell referencing kasi relative, absolute, mix. Itong ginamit natin is absolute. Yan, absolute type yan ng reference. So, pag-aralan nyo yung referencing and napaka-interesting yung pag-aralan. Okay? So, after na formula, click enter lang natin. So, bakit NA? Kasi wala tayong sinelect dito. So, mag-select tayo dito. So, yan. So, para naman maiwasan natin yung ganong error, magdadagdag tayo dito sa unahan ng ating formula. So, madali lang siya. If error, type nyo lang if, then piliin yung if error. And then, punta kayo dito sa last, comma, ano yung i-display niya kapag error yung formula. So, i-blank na lang natin pag wala namang selection. So, yan. Double quotation, then close parenthesis. So, yan lang siya. And then, next is, maglalagay naman tayo dito ng title. Ano yung position niya. So, para mapadali guys, copy-paste lang natin yung formula. Ito, copy-paste natin siya.
And then, babagoyin lang natin dito is yung column index. So, di ba title? So, balik tayo dito. This time, pupunta lang tayo dito sa payroll. So, bilangin natin kung ano, pang ilang ng column yung title. So, 1, 2, 3. So, 3. Pang 3 column siya. So, dito sa ating formula, baguhin na lang natin itong 2 ng 3. So, pag nag-select na ng employee ID, so, yan. Si Jan daw ay isang IT support. Okay? So, anong department? Same lang din. Copy-paste na lang natin. Copy-paste natin yung code. So, kung yung cell na nasa taas is may code na, pwede nating control D na lang to guys para makopy yung formula above. So, ayan na. Pansin nyo, ito na siya. So, wait lang guys. May napansin ako sa ating code. So, kailangan nating i-lock uli yung isang record. Yung dataset i-lock natin just like dito kay employee ID. So, di ba yung data natin is from C7 to O30? Dito. C7 go down to O30. O30. So, ilalak natin yan para hindi nagbabago yung hahanapan ng data ni VLOOKUP. So, madali lang yan. Again, click natin to. And then, highlight nyo to. Si C7 to O30. Wait lang guys. Highlight nyo yan. Pag na-highlight nyo na yan siya, pindutin nyo ulit yung F4 sa keyboard. So, yan. So, basta may dollar sign yan, o good to go na yan. So, copy ulit natin to doon. Dito kay title. And then, palitan natin ito na is number 2 ng 3. Kasi yan yung column ni, tawag dito, column ni title. And then sa department, control din na natin guys kasi safe na yung code natin eh. Na nakalock na to eh, tsaka ito eh. Yung lookup value natin tsaka dataset nakalock na. So, no worry na. So, balik tayo dito kay payslip. Payroll pala. Hanapin natin si department. 1, 2, 3, 4. 4. So, 4. Ayan. So, diba? So, madali lang siya guys. And then, dito maglalagay na tayo ng mga details na. So, description. Tapos, dito basic salary. Ito guys is ready to print na to pag nakagantong format na. Allowances, SSS, PhilHealth. Ito guys, kayo na bahala mag-design kung anong klaseng layout na dito ha. Siyempre, watch out na lang kayo doon sa formula nyo. Dapat ilalak nyo ha. Then, earnings. Dito natin nilalagay yung dito. Tapos, deduction. Okay. So, i-merge ko to. Merge, and then merge, and then, oh, bakit ito? Mali. Control X, Control V, merge. Then, lagyan natin siya ng, maglalagyan na ako dito ng outside border. Then, kukulayin ko lang to. Kulay natin to. Yan. Then, ito guys is, so maglalagay ako dito total. Yan. Tapos dito ay kung kailan na-issue itong payslip. So, eto guys, pwede natin i-automate yung date issued by entering
formula. So, napakadali ng formula, equals, tapos today. Tapos, open and close, then enter. So, ito na. Tapos, ipalitan nyo lang yung format niya. Custom format nyo na lang. Punta kayo dito sa naka-home, and then itong sa format cells. And then, select kayo, or dito sa date, hanapin nyo kung ano yung gusto nyong format. Let's say ito. Then, okay. So, yan na. Automatic na yun siya. And then, prepared by. Itong prepared by, i-blank na lang natin kasi hindi naman natin alam kung sino mag-i-issue, diba? And, yan na. Pwedeng i-automate na rin yan. Kung may settings kayo dito, doon natin kukunin. And then, dito sa baba is merge natin. Merge. And then, NetPay. Dito na lalabas yung pinaka-NetPay natin. Then, dito sa ilalim natin ilalabas yung NetPay. So, format again. Lagyan ko muna ng outside borders. And then, ito, total. Merge ko lang to. Center. Dito is yung merge ko lang isa-isa guys ha. Guys, don't forget to subscribe to my channel ha. And i-visit nyo na rin yung aking mga social media channels kasi nagpo-post ako doon ng tutorials din, mga infographics, and kung may tanong kayo guys, feel free to comment or mag-comment kayo dyan sa baba nitong video. Ayan. So, pagagandahin lang natin siya. Dito lang natin outside borders. Ayan. And then, outside borders. Tapos, ito din. Outside borders din. Ayan. Tapos, kulayan na lang natin to. Ito kasi guys, medyo aesthetic yung aking theme eh. Kaya, ganito yung ginagawa ko. Yung kulay, kayo na bahala mag-decide. Bubold ko na lang. Then, currency natin is Philippines. Okay? So, dito, sa earnings, ang ito total na earnings ay, eto guys, kukunin na lang natin yung mga value doon sa payroll. So, dito sa basic salary, equals, tapos, yun, para hindi mahirapan, copy-paste lang natin ito. Tapos, i-position nyo yung cell dito kay basic salary. Then, paste nyo dito yung code. Then, enter muna natin. Then, balik tayo dito sa payroll. Bilangin natin kung pang ilang column yung basic salary. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 siya. Pang 5th column. Yan. So, itong 4, palitan natin ng 5th or 5. So, yan. Lumabas na yung kanyang earnings. Allowances. Copy-paste natin or Control-D. Dog. Aso. Kasi nakalock na kaya safe na. Nakalock na yung ating search key. Nakalock na yung ating dataset. So, no worry. Papalitan na lang natin yung eto, si number 5. So, si allowances, pang ilang column ba siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pang 6 column siya. So, 6. And then, kunin na natin yung total dito sa ilalim. So, equals, pag-add natin siya, or, wag nating i-auto sum guys ha, kasi masasama to eh. So, ipagpa-plus na lang natin. So, click nyo to, si B7, then plus, itong si allowances, and then enter. Yan. Then, sa deduction naman, is itong kay SSS. So, ganun din, copy-paste na lang natin itong formula.
Then, dito kay deduction. So, bilangin, yun din, same lang din. Bilangin natin dito. So, mag-start tayo dito ha, kasi hindi natin sinama sa dataset kanina eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Again guys, Control D, dog, para makopya yung formula sa taas. And then, si PhilHealth, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si PhilHealth ay 8. Again, Control D. Si Pag-ibig ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 and 10 si, ano, so this is 9. Control D. This is 10. So, ito total natin to. Pag plus-plus na lang natin. So, yan. Click nyo siya. Plus. Plus. Then plus. So, ayan na. The net pay is, ilaless lang naman natin yung yung earnings natin dito sa basic allowances and deduction. So, equals, then earnings plus deductions. So, ito na yung pinaka-net pay natin. So, okay? Nasusundan ba guys? Kung hindi naman nasusundan, balikan nyo lang yung video, yan, skip nyo or jump kayo, ganyan. And then, para mapaganda pa natin to, pwede kayo maglagay ng footer dito guys ha. Yan. Kung anong footer yung gusto nyo. Let's say, please acknowledge. If there is, please acknowledge if there's, please acknowledge. Acknowledge means no dispute, ganyan. Acknowledge means no dispute and will proceed to, or kayo na bahala. Kung anong gusto niyo message dyan. Yan. Then, para mapaganda natin to, punta ka sa view, and then, grid lines, tanggalin natin siya. So, ayan na. So, kung gusto niyo guys, di ba minsan, nag-create tayo ng 2 copies, di ba? I-copy-paste nyo na lang. Ayan. Kaso nga lang, wala na itong footer, hindi ito masasama. So, i-print na lang ng 2. Yan. Ganyan. O kaya, pwede naman, kung ito lang naman ang kailangan nyo, pwede. Ayan. Kasi hindi nga lang masasama yung sa taas. Ito. Hindi masasama. Ayun, hindi masasama. Hanggang dito lang. So, okay lang din naman kung gusto nyo. Tapos, i-manual na lang natin to ilalagay dito sa baba. Tapos, mag-merge na lang ako dito. Tapos dito ka na ipipaste. Ay, hindi siya na-merge. Ayan. So, ayan na. Ganun lang siya guys. Kasimple. And then, insert tayo dito. So, itong cut-off period nagbago kasi hindi natin nilock. So, ilalock natin siya. So, F4 ulit sa keyboard. And then, Control, copy na lang natin. And then, paste. So, yun guys. So, pansin nyo, hindi nagbago to. Dahil nga nilock natin to, yan. Yun yung purpose ng absolute referencing. Pag nakalock yan, never na magbabago yung ating ni-reference na cell. So, i-bold na lang natin to. Ayan, diba? Madali lang siya guys, diba? Okay, we're almost done na. So, again guys, kung nagustuhan nyo itong aking YouTube tutorial, please do follow my YouTube channel para naman kapag kami bagong tutorial, is manonotify kayo. And don't forget to share, like this video na rin. And kung may tanong, comment na lang sa baba.
Again, maraming salamat sa panonood and see you on my next video.